What's up mga Kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong gabi mga bayang karista, make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell at bell icon para po maging updated kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang karista tatalakayin lang po natin yung ating 5 stakes race na darating ngayong linggo na to. Pero yung 4 lang ang aking nailista dito. Yung ating Pasay City Travel Racing Festival po na meron silang 4 na stakes race ng mga kabang-abang bayang karista. Meron tayong 9 Pasay City former IOC Mayor Eduardo Duway Calisto Cup. Meron tayong 10 Pasay City Mayor Amy Calisto Rubiano Cup. At meron din tayo ditong 10 Pasay City Representative Tony Calisto at yung syempre na main highlight race yung ating 10 Pasay The Travel City Grand Cup 1,800 meters yung ating distansya. Ay yung pag-uusapan at mga bayang karista ibibigay ko lang po yung mga huling takbo o naging pass outing sa mga bawat kalahok sa mga stake race po na gaganapin na itong araw ng linggo matapos lamang syempre yung ating may clean intro. Kaya let's go mga Kayo Cubs! Nabanggit ko kayo na sa ating intro ay meron tayong mga action-packed stakes race ngayong araw ng linggo at sana makadiyado tayo mga bayang karista. Malapit na yung Kapaskuhan, no? Bearing race pa rin. Yung mga lumulusot pa rin siyempre mga long shot na dihado kagaya po ng isang araw si French Leather. Talagang hindi maiwasan yung dihado kaya kung may mga kusunada po kayo sa mga bawat karera pang nalarga nito mga darating na araw sama nyo po sa inyong diskarte at mga rota bayang karista. Kaya ito, umpisa na natin dito tayo sa unahin natin itong 9 Pasay City former OIC Mayor Eduardo Duway Calisto Cup 1,600 yung ating distansya at meron po tayo ditong 6 na kalahok na maglalaban-laban. Pangungunahan po yan ni Bombay Knights sa pagmamayari po ni Luis Andesena at trainer po niya si Sir Egoy Hipolito. Bombay Knights meron tong 125 sa 1,400 kung saan nasigunda to noon. 5-5 yung naging outings niya out of 8 runners na naglaban-laban sa isang special race po at yun po ng November 19 kung saan ang nanalo po doon sa karera nila yung kabayong si Stolen Ola. Same rider tayo dito, JB Hernandez, siguro tingin ko re-renta pa dito para sa kalong rating si Bombay Knights. At meron din tong 139.8 sa milya, bayang kalerista. Nasigunda din po ito. Nasigunda nga po siya mga bayang kalerista. 2 out of 2 sa isang special race po nung October 8 kung saan ang nanalo naman po sa karera na yun yung kabayong si Treasure Hunting. Yan po ating unang kalahok na si Bombay Knights. Ito medyo nag-mature din itong kabayo na to tsaka medyo tumapang na rin sa laban Kahit may yung distansya, nakakaporma na din ngayon. Di pa na tayo sa ating second kalahok, numero 2, In The Zone. Narerenda naman po ito sigurado ni Pabs M. Cabalejo. Pagmamayari po ito ni Sir Paulo Mendoza at trainer po si Sir Norman Cagatin. Huling takbo ni In The Zone is 2,000 meter. Meron itong 206.4. Nasigunda po ito. 3-2 yung naging outings out of 6 rounds na naglaban-laban sa Ambassador Memorial Cup po ni Ambassador Cuanco Memorial Cup po yan tumakbo kung saan ang tumalo po sa kanya dun sa karera na yon yung kilalang ngayon na medyo sikat na si Treasure Hunting at yun po ng November 19, 2023. Bago po yan, meron din ng magandang tinakbo sa 1,600, meron tong 137.8 kung saan nanalo po ito noon. 4-3 naman yung naging outings out of 10 rounds na naglaban-laban sa isang trophy race po nung araw ng Maynila noong June 24 kung saan tinalo naman po niya doon si Platinum Pro League. Kaya ito magandang kalahok dito, tingin ko medyo nagpagbago lang din ng kalabang to tsaka talagang lumalaban sa malalakas ng kabayo na to, si In The Zone. Lipat naman tayo sa medyo bagong salid sa grupo na to, Grey Galloper, Senshi Spirit, na pagmamayari naman po ni Tan A.B. Jr. at trainer po si Sir David de la Cruz. Galing ito sa panalo last time sa 1,400, may 123.8, 1-1, bandera tapos, out of 8 rounds na naglaban-laban sa isang special race po ng November 18, kung saan tinalo po niya doon yung kabayong si Cromwell. Pero bago po yan, nasigunda naman po ito noon. Meron tong 112.4 sa 1,200. 4-2 yung naging outings out of 7 rounds na naglaban-laban sa rating base 34 and 46 ng October 31 kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Asyong. Tingin ko medyo tago pa din yung preba. Tingin ko naman
May ibubuga kasi minsan na rin tumakbo sa stake race to, bayang kalista tong si Senshi Spirit. Lipat na tayo, siyempre sa galing sa takbuhan last time, itong numero 4 si Shasta, na tingin ko nakapagpagpag na ng kalawang. Ito pagmamayari po ng Soft King Incorporated at trainer po si Jed Christopher Francisco. Nalo to sa 1400 last time, tune up race, may 124 plus sa 1400. Sa 5, naging outings out of 7 na sa naglaban-laban. Sa rating base 47 to 60 at yun po ng December 3, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si La Liga Pilipina. Pero bago po yun, unang tune-up race niya, tumakbo po ng 2,000 meter, nagtala lang po ito ng 2:08.2. Dumating itong pang-apat, 5-3 yung naging outings out of 6 rounds na naglaban-laban. Doon din po sa karera ng Ambassador Cojuangco Jr. At yun po ng November 19, kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Treasure Hunting. Lipat na tayo sa siguradong horse to beat dito sa karera na to, bayang karerista ang namamayaning imported ngayon. Numero 5, Treasure Hunting, na galing sa sunod-sunod na panalo. Pagmamayari po ito ni Sir Dennis Tan, na trainer din si Jed Christopher Francisco. Last time nanalo sa 2,000 meter, meron tong 2:05.2. Nanalo to, 2-4 yung naging outings out of 6 rounds na naglaban-laban. At yun po noong November 19, kung saan tinalo nga po niya doon sila Righteous Ruby at sila In The Zone. Same rider pa rin tayo siguro dito. Diyan Alvin Gusi pa rin ng rerenda para sa ating numero 5 si Treasure Hunting. Pero bago po yun, nag-tune up to ng Samilya. May 139 flat to. Nanalo to noon. Uno-uno, banderang tapos naman. Out of 6 rounds naglaban-laban sa isang special race ng November 5. Kung saan tinalo nga po niya doon yung kabayong si Bombay Knights. At narito na tayo sa ating huling kalahok, mga bayang karerista, yung ating numero sa isa si Platinum Pro League. Na pagmamayari naman po ng 3BM Builders, sa trainer po ay si Sir Peter Aguila. Platinum Pro League, merong 154.8 na huling tumakbo sa isang 1,800 meters. Dumating itong pang-apat, 1-2 yung naging outings out of 4 runs na naglaban-laban. Sa isang trophy race po noong October 8, kung saan ang nanalo po doon, yung medyo wala pa rin talo ngayong si Most Grateful. From Jomer Historic, ewan ko lang kung sino sasakit niya dito sa ating stake dito para dito sa ating kalawak ng si Platinum Pro League. Meron din tong 138.2 sa isang milya, bayang karisa kung saan nasigunda to ay yung unang takbo niya. 2-2 yung naging outings niya. Out of 10 rounds na naglaban-laban sa isang trophy race, kung saan yun po yung araw ng Maynila, June 24. Tinalo po siya doon ng kabayong si In The Zone. Ayan po mga bayang karerista, 6 lang yung kalahok, pero tingin ko medyo balikatan sa benta, tsaka medyo magandang karera din po kasi media ating distansya. Kaya kayo na pong bahala kung may nakakampihan po kayo napupusuan. Ito sa ating 9 Pasay City, former OIC Mayor Eduardo Duway Calisto Cup, isang media ating karera, kampiyan na bayang karerista. At di ba na tayo sa ating pangalawang stakes race din po ngayong araw po ng December 17, yung ating 10 Pasay City Mayor Emmy Calisto Rubiano Cup. 1400 yung ating distansya. Ito yung mga 2-year-old natin, mga bayang karisa na maglalaban-laban po. Upcoming 3-4 crown mga contenders to eh. Ito po yung ating kalahok. Meron tayong 9 runners dito. Archsteb, Bill Jordan, Cats in the Cradle, Every Sweat Counts, Giselle Slab, High Roller, Mas Sunaga, Mami Slab, at tong si Anli Byrne. Isa-isahin natin yung mga kanilang last outings itong mga nagdaang linggo, mga bayang karista. Una natin si Archsteb. Archsteb may 128.2. 128.8 pala kung saan nasigunda to. 2-2 yung naging outings niya. Out of 3 runners naglaban-laban sa isang special race po yun po ng December 3 lamang, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Every Sweat Counts. Ewan ko kung si Uno pa rin yung re-renda dito sa ating kalawak na numero 1 si Archsteb ha. Pero meron pa rin tong 127.8 kung saan natarsera din to. 2-2 din yung naging outings out of 7 rounds naglaban-laban naman sa isang special race ng October 8, kung saan ang nanalo sa karera na yon yung kabayong si Mami Slab. Lipat naman tayo dito kay Bill Jordan, na pagmamayari po ni Sir Benhur Abalos. Tisha Sibilia po pala may-ari na itong Archsteb, bayang karisa. Sorry, hindi ko pala nalista rito. Bill Jordan, at ang trainer po nito ay si Jojo Angeles. So naman last time may 127.6, kung saan nasigunda lamang to, na upset to. 5-4 naging outings out of 5 rounds naglaban-laban sa isang trophy race ng November 19, kung saan tinalo po sila doon nung kabayong si Morning After. Pero bago po yun, nag-graduate sa kanyang maiden assignment, meron tong 126 flat, nanalo to. 5-4 din naging outings out of 7 rounds naglaban-laban October 21. Tinalo naman po niya doon yung kabayong si Polite Bell. Para sa ating kalawak na si Bill Jordan. At narito na tayo sa galing sa panalo sa kanyang maiden assignment last time, itong numero 3 na si Cats in the Cradle, na pagmamayari po ng SC Stock Farm. Matrainer po si Sir Chito Santos. Nanalo sa kanyang maiden assignment last time, may 128 flat, 3-1 naging outings out of 5 rounds na naglaban-laban. Noong November 25, tinalo niya po doon yung kabayong si Chiller.
Pero bago po yan, kanyang nabaturan sa 1200, meron to 115.4. Nanalo din siya, dos naman naging outings out of 2 rounds naglaban-laban noong November 15, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si The Chosen One. Yan po yung ating kalihok na si Cats in the Cradle. At narito na tayo sa ating galing din sa panalo last time, numero 4, Every Sweat Counts, na pagmamayari naman po ng Swapto Elite Fitness, trainer po Jed Christopher Francisco. Nanalo sa kanyang assignment last time sa Cool Summer Farm. Meron tong 126.2. Uno-uno, banderang tapos out of 3 rounds naglaban-laban sa isang special race po noong December 3, kung saan tinalo nga po niya doon yung nandito rin na si Archsteb. Pero bago po yun, nagdobato to, meron tong 112.8 sa kanyang 1200 na bato run. Nanalo din, uno-uno yung outings, banderang tapos out of 3 runners din ng November 26, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Always Impressive. Para sa ating kalihok na numero 4 si Every Sweat Counts. Liba na tayo dito sa ating numero 5, Giselle's Love, na pagmamayari naman po ni Maceda EP, trainer po Sir David de la Cruz. Ito naman si Giselle's Love, may 129.6 sa 1400. Dumating itong pang-apat, 4-5 naging outings out of 9 rounds na naglaban-laban sa isang special race ng November 19, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si The Kiss. At meron din tong 129.4, dumating din ng pang-apat, Bayang Kalerista, 4-4 naman yung naging outings niya out of 8 rounds na naglaban-laban sa isang 2-year-old maiden. At yun po ng October 28, kung saan ang nanalo po doon yung heavy favorite na si Espolarium. Para sa ating numero 5 na si Giselle's Love. Ito medyo tiko, tagpa-preba nito, Bayang Kalerista. At narito tayo sa ating numero 6, High Roller, na pagmamayari naman po ni Sir Almeida LC at trainer po si Sir Ino Rayat. Ito naman may 128.2. Nanalo to sa kanyang maiden assignment, dos yung naging outings out of 6 rounds naglaban-laban. At yun po ng November 4, tinalo niya po doon yung kabayong si Victorious Angel. Pero bago po yung galit sa isang stakes race nun, meron ding 129 plus sa 1400. Dumating itong pang-apat, 4 tas naging outings out of 7 rounds naglaban-laban sa isang 2-year-old maiden po. At yun po ng October 21, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Bill Jordan. At narito na tayo, Bayang Kalisa, sa ating Grey Galloper, numero 7, Mazunaga, na pagmamayari naman po ng JL3 Merchandising. Trainer po si Sir Rek Ocampo. Meron tong 129.8 sa 1400. Dumating itong pang-anim. 8-7 naging outings out of 9 rounds na naglaban-laban sa rating list tuloy. Sa isang special race po nung November 19, doon po sa karerang napanalunan po nung kabayong si The Kiss. Pero bago po yun, naka-long shot po to, mga Bayang Kalisa, nakadihado to sa isa kanyang maiden assignment. Meron tong 127.4 doon. Nanalo to, 3 yung naging outings out of 5 rounds na naglaban-laban ng October 14, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Dazzling Gab. Dito po sa ating kalihok na si Mazunaga. Lipat tayo dito, titignan ko rin to, baka isa din sa mga bebenta dito to, Bayang Kalisa. Numero 8, Mommy's Love, na pagmamayari po ni Sir James Anthony Rabano. Antayin na naman po niya si Sir Ramon Nartea. Ito naman may 135.4, mga Bayang Kalisa. Dumating lamang itong pang-siyam sa isang special race po. 5-6 yung naging outings niya out of 9 rounds na naglaban-laban. At yun po na October 22, kung saan nakalaban nila yung undefeated pang kabayong si Bea Bell. From Boji Henson nun, ewan ko lang sino sasakay ngayon dito, mga Bayang Kalisa, sa ating kalihok si Mommy's Love. Pero meron din tong 127.4, kung saan nanalo to noon, 3-1 naging outings out of 7 rounds na naglaban-laban sa isang special race po noong October 8, kung saan tinalo naman po niya doon yung couple entry niyang si Amor My Love. At last but not the least, mga Bayang Kalisa, itong ating numero 9 na si Ann Byrne, na pagmamayari naman po ng Leiden Stake Incorporated. Trainer po Sir Jed Christopher Francisco. Ito meron to 129.6 sa 1400. Dumating itong pang-5 sa 4 naging outings out of 9 rounds naglaban-laban ng November 19, doon po sa karerang napanalunan po nung kabayong si The Kiss. Pero bago po yan, nasigunda to, meron to 127.8 sa 1400. Dos yung naging outings naman out of 8 rounds naglaban-laban sa isang 2-year-old maiden ng October 28, kung saan ang nanalo po doon yung yamadong si Espolarium. At yun, mga Bayang Kalisa, sana po magkaroon kayo ng idea kung sino po yung kakampiyan nyo dito sa ating 2-year-old na to, mga Bayang Kalisa. Medyo magulong karera to, halos lahat po ito may panalo, kasi talagang yung iba rito medyo hindi pa nagmamature ng takbo. Kaya kung may mga nasisipat kayo dito sa magandang stake race na to, Bayang Kalisa, ay sama po natin sa ating mga diskarte at marota sa darating po ng linggo. At yun po, mga Bayang Kalisa, ito yung ating unang video na ating highlight race po ngayong araw ng linggo, December 17, yung ating 10 Pasay Travel City Racing Festival. At
Antabay lang po tayo sa susunod ko pong upload na video para po sa ating dalawang stakes race pa na ating babanggitin at ating mga sasabihin nyo kanilang past outings. Magandang gabi po muli sa inyo lahat mga bayang kalarista. Maraming salamat po sa sandaling pagtamoy dito sa ating YouTube channel.